Hello po magandang hapon po sa ating lahat, no? Mga kababayan, kung saan man tayo ngayon, ingatan po tayo ng ating mahal na Diyos, no? Mga kapatid, no? Marami ang nagtataka, no? Bakit daw sa panahon ngayon, maraming ang nagmamahal sa makamundong gawain? Yan po, no? Hindi po natin ma-question yan, no? Kahit na po sa panahon ng Sabat, no? Sa araw ng Sabat, mga kapatid, mas marami ang pupunta doon sa mga gawaing makamundo, no, kaysa doon mapunta ng simbahan, mga kapatid, no. Hindi na natin yan question kasi mga kapatid, dahil po yan sa mga leader nila, no, iniba nila o binago nila ang kasulatan, mga kapatid, lalo na po doon sa kautusan, no. Wala na daw yung 10 utos. Yan po ay malaking pagkakamali po, no, bilang isang tao. Kasi po yan ay mabasa po natin. Meron talaga tayong mabasa, no, sa Matthew 5 verse 18, no. Kahit nga isang kudlit or tuldok man lang ay walang nawala po sa kautusan, no. Yan po ang dahilan, no, bakit mas marami ang nagmamahal sa ngayon sa mga makamundong gawain, no. Imagine kanyan, mga kapatid, no, sa buong mundo mayroon po tayong 37 million churches, no. Mayroon 34 Christian, mayroon po 34 million Christian, pero mapaisip po tayo, bakit marami pa rin ang gumagawa ng kasamaan? Dahil po yan talaga sa mga leader, no. Binago nila, no, binago po nila yung kautusan na wala na po daw yung 10 utos. Yan po, mga kapatid, no, mayroon tayong mabasa, no, mga kapatid, na kung binago ba talaga ang yung 10 utos, no. Pero sinabi doon sa nakasulat sa Matthew 5 verse 18, ang sabi niya po doon, ang sabi po na tandaan ninyo, no, maglalaho ang langit, no, ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok, no, tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi matutupad. Napakalinaw, mga kapatid, no? Napakalinaw ang salita ng Diyos. Kahit tudlok man lang, mga kapatid, walang mawawala sa kautusan, no? Kahit kudlit, walang mawawala po. Yan po ang napakalinaw ang salita ng Diyos, no? Tayo, mga kapatid, no, mag-ingat po tayo, lalo po tayo mga mamamayan ng ating mahal na Diyos. Tayo po ay isang sumusunod ng ating mahal na Diyos, no, mag-ingat po tayo. Ang sabi, no, doon sa sabi ng kasulatan doon sa Matthew 24 verse 4, sabi, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo, no, upang hindi kayo madaya ni numan. Yan po isang paalala, no, ng ating mahal na Diyos. Pinag-ingat po tayo niya, no, lalong po tayo na kanyang mga tagasunod, no. Mag-ingat po tayo talaga palagi kasi mas marami, no, mas maraming mga grupo na mas matalino, no. Baka madaya tayo, baka madala po tayo nila, no? Kahit na alam natin ang katotohanan, baka madala po tayo, mga kapatid. Yan sinabi ng ating mahal na Diyos, mag-ingat po tayo, no? At sabi doon sa doon sa Matthew 24 verse 24, no, sabi doon, sapagkat lilitaw ang mga tunay, ang mga di tunay na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kagila-gilalas, no, na himala at kababalaghan upang malinlang, no, malinlang kung maari pati ang mga pinili ng Diyos. Yan po, napakalinaw, no, napakalinaw, mga kapatid, no? Kailangan tayo mag-ingat, no, palagi, mga kapatid, na kahit na sabihin natin isa po tayong mamamayan ng ating mahal na Diyos, no, kahit sabihin natin na isa na po tayong tagasunod ng ating mahal na Diyos, pinaalalahanan pa rin tayo ng Diyos na mag-ingat po tayo. Baka tayo malinlang, no, kasi mas baka makarinig tayo ng mga leader na mas magaling pa sa ating mga leader. Kahit na sabihin natin na alam natin ang totoo, nandito na po tayo sa katotohanan, baka malinlang pa po tayo. Yan po, no, kahit si Jesus Christ, sinabi talaga niya na mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Yan po, mga kapatid, no,
At saka mga kapatid, iwasan na po natin, no? Iwasan na po natin yung makig-debate, no? Sa kapwa nating leader or sa mga ibang grupo, no? Hindi na po natin yan kailangan mag-debate sa kanila kasi alam natin ang totoo, no? Alam natin ang katotohanan at tayo po ay nagsasalita ayon po sa Bible, ayon po sa salita ng Diyos, no? Hindi na po tayo makig-debate sa mga leader natin or sino man, no? Kasi hindi po yan, masama po yan sa ating mahal na Diyos. Yan po, no? Once again, magandang hapon po sa ating lahat. Sana nabigyan ko kayo kunting paliwanag, no? Or pang-unawa sa mga pangyayari sa mundo ito, no? At hindi natin questionin kung bakit mas marami ang pupunta doon sa impyerno kaysa doon sa ating mahal na Diyos. Yan po mga kapatid, no? Yan po, mag-ingat po tayo lagi sa lahat ng panahon. Yan po, once again, magandang hapon po sa ating lahat.